Sa latest survey ng Social Weather Stations, Marso ng taong ito, 46% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing maituturing nila ang kanilang mga sarili bilang mahihirap. 33% naman ang sinasabing food poor o salat ang pagkain araw-araw. Ayon pa sa United Nations, ang Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia sa bilang ng mga food insecure individuals o yung walang sapat na akses sa pagkain. Ang bilang na yan ay umabot sa 50.9 million individuals. Nakita po natin doon na ang pamilya po ay below poverty threshold sila. Kailangan talaga ng pamilya ng financial assistance. Una na po yun. Karamihan po sa mga anak ay hindi nakakapag-aral. Dahilan po nito na wala daw pong birth certificate. Pwede po natin matulungan ang pamilya sa civil registry po natin para makakuha po ng birth certificate ang mga bata. So, aasistihan po natin sila dyan. Dahil hindi nakakakain ng mga bata ng sapat kada araw, inilapit sila ng reporter's notebook sa isang pediatrician. Ayon sa doktor, undernourished at may impeksyon ang ilan sa mga bata. Lahat sila, parang mababa ang timbang nila para sa edad nila. Medyo maliit din sila para sa edad nila. Pwedeng dahil sa kinakain nila, hindi kumpleto yung nutrisyon nila. Kasi baka mamaya pag kumakain sila, wala masyadong gulay, walang prutas. Tsaka yung isang bata kasi meron siyang infection sa tenga. Tinanong ko si nanay, hindi rin sila kasi lahat na umiinom din ng gatas. So yung gatas makakatulong din naman yun sa pagpapalaki nila. Dapat yung kinakain nila kumpleto. Niresetahan ng mga gamot at binigyan ng vitamin sa mga bata para tumibay ang kanilang resistensya at makatulong na madagdagan ang kanilang timbang. Taong 2017 nang magpalagay si Mary Ann ng contraceptive implant sa braso para makontrol ang pagbubuntis. Pero nang magka-impeksyon, pinatanggal daw niya ito. Naisip mo ba na pigilan yung pagbubuntis? Nagpa-implant po talaga ako, ma'am. Dapat po ito na yung pinakabunsin ko. Na-hospital po ako, 1 taon po ako. Yung implant ko po 1 taon lang. Nung pinatanggal ko po yun, tanggal po, gumaling ako. Ay naman po, yun na. Kaya po ito na sumunod. May paliwanag ba sa'yo na may iba pa? Marami naman po sinabi sa akin, kaya lang po hindi ko na po ginawa. Tapos yun na po. Dahil sa kasalanan ko din po eh. Taon-taon ako nagbuntis. Dahil sa dami ng anak, aminadong hirap at kapos ang mag-asawang sina Mary Ann at Edito. Kaya nitong June 4, nagpasya si Mary Ann na pumunta sa isang family planning clinic para kumonsulta tungkol sa birth control at family planning. Pasok na po. Halika dito. Nangyari tayo ha? Opo. Sige, upo ka dyan. 43 years old ka na, high risk ka ngayon. Stop na dapat ang bubuntis mo. Hindi man mapag-aral ang lahat ng anak ni Mary Ann ngayon, nagbunga ang pagpupursige ni Mary Ann na paaralin ang 3 sa kanyang 14 na anak. May 27, isang espesyal na araw ang pinaghahandaan nila. Moving up day ni na Mary Jane, Ella at Junior mula kinder paakyat ng grade 1. Po, ito po yung certificate niya na. Kakal mo na, Ella. Pero ngayong araw, walang maiuuwing graduation picture sina Mary Ann. Hindi raw niya kasi kayang bayaran ang 550 pesos para sa litrato. Ang ganda po sana kasi wala po kasi akong pambayad, ma'am. Kaya hindi ko po isali. 550 po isa. 3 po kasi sila, hindi ko po kaya. Para kahit papano may inspirasyon at alala sina Mary Ann sa araw na ito, minabuti ng reporter's notebook na bigyan sila ng sariling graduation pictures. Agad na ipinaskill ni Mary Ann ang litrato ni na Mary Jane.
Ella at Edito sa kanilang pader. Masaya po talaga ako, ma'am, kasi ngayon ko lang po naranasan magpag-graduate ng ano. Dami-dami ko pong anak, hindi po naranasan magkaganito. Sabi nga nila, isa sa pinakamahirap na trabaho ang pagiging isang ina. Kaya para sa mga tulad ni Mary Ann na mas madalas nakararanas ng panghuhusga dahil sa kanyang sitwasyon, sana'y magabayan sila ng pamahalaan para makagawa sila ng maayos na desisyon sa pagpapamilya. Mabigyan sila ng mas malawak na kaalaman at sapat na tulong nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan at kapakanan ng mga bata, iisa man yan o 15. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.